Sa sandaling pirmahan ko ang kasunduan para sa aming annulment, hindi ko man lang tinapunan ng tingin ang lalaking iyon. Ang tunog ng pluma habang sumasadsad sa papel ay napakatahimik kasing tahimik ng lahat ng sakit at pagtitiis ko sa loob ng 3 taon. Ang lahat ng iyon ay nauwi na lamang sa isang pirasong papel na pwedeng mapunit anumang oras. Nilipat ko ang aking kopya, isinilid sa loob ng aking mamahaling bag at tumayo. Tumunog ang aking mga takong sa makintab na marmol na sahig ng marangyang tanggapan ng abogado sa Bonifacio Global City. Anastasia, tawag ng kanyang boses sa aking likuran. Hindi ako huminto. Ana, muling tawag niya. At sa pagkakataong ito, nandoon ang pamilyar na inis na kabisadong kabisado ko na. 3 taon ka ring nanirahan sa bahay na iyon. Wala ka man lang bang sasabihin bago ka tuluyang umalis? Lumingon ako ng bahagya. Sa gilid ng aking mga mata, tinignan ko ang mukhang dati nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Si Demetrio Montenegro, ang dati ko ng asawa. Nakasandal siya sa haligi sa labas ng gusali sa Tagig. Swak na swak ang kanyang mamahaling suit, walang katiting na gulo ang buhok, at sa kanyang mga labi ay ang mayabang na ngiti na 3 taon kong kinasuklaman. Hindi ko tinignan ang babaeng katabi niya, ngunit ramdam ko ang kanyang mapang-uyam na tingin na parang kutsilyong sumasaksak sa akin. Anong sasabihin ko? Humarap ako ng diretso sa kanya. Walang emosyon ang aking mukha. Ang hilingin ba ang kaligayahan mo? O ang hilingin na maging pangmatagalan ang pagsasama ninyong dalawa? Humakbang ng bahagya ang babaeng katabi niya, kumapit sa braso ni Demetrio, at sa isang boses na nagkukunwaring matamis ay nagsabi, Ana, huwag ka nang masyadong malungkot. Sa usapin ng puso, hindi mo naman pwedeng ipilit ang sarili mo. Tinignan ko siya. Si Sofia Cruz, ang tinaguriang musa ni Demetrio ang malambing, maalaga, at mapag-unawang babae na palaging bukang bibig niya. Ngayon, nakasuot siya ng mamahaling damit mula sa isang sikat na designer sa Maynila at sa kanyang pulso ay nakasabit ang isang limitadong edisyon ng leather bag na minsang nagustuhan ko, ngunit pinili kong huwag bilhin para magpakumbaba. Para siyang pusa sa kalye, na sa wakas ay nakahanap ng mainit na puwesto, at ngayon ay mayabang na nagtataas ng buntot. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ako malungkot. Kalmado ang aking boses. Siya nga pala, Demi, nasa iyo pa ba ang mga susi sa bahay natin sa Forbes Park? Natigilan siya ng isang segundo, saka tumawa ng mapang-uyam. Bakit? Nagsisisi ka ba? Gusto mo bang balikan ang mga gamit mo? Huwag kang mag-alala. Ipinag-utos ko na sa kasambahay na iimpake ang lahat ng basura mo. Ihahatid sa iyo mamayang hapon. Hindi, iling ko. Paalala lang, pag uwi mo mamaya, subukan mo munang mabuti kung babagay pa ang susi mo. Pagkasabi niyon, ay tumalikod na ako at naglakad palayo nang hindi man lang sila muling nilingon. Sa aking likuran, narinig ko ang maarteng boses ni Sofia. Demi, anong ibig niyang sabihin? Singhal naman ni Demetrio, nag-iinarte lang yan. Huwag mo siyang pansinin. Sumayaw ako sa aking sasakyan, pinaandar ang makina, at dahan-dahang sumilay ang isang ngiti sa aking mga labi. Malalaman niyo rin kung anong ibig kong sabihin. Pagkatapos ng 2 kanto, lumiko ako sa unang intersection at tumahak patungong timog. Nag-vibrate ang telepono ko sa dashboard. Isang salita lang ang nakasulat sa screen. Papa, sinagot ko ito. Napirmahan mo na? Ang boses ng aking ama ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng sasakyan. May kapangyarihan, tiwala sa sarili, at may lamig ng isang taong sanay mamuno ng isang malaking imperyo. Opo, Papa. Umiyak ka ba? Hindi po. Mabuti. Nanahimik siya ng ilang segundo. Hihintayin kita dito sa hacienda. Naputol ang tawag. Tinahak ko ang daan patungong South Luzon Expressway. Slex. Mabilis na lumalampas ang tanawin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay dahan-dahang naglalaho. Ang 3 taon ng kasal ay tila isang kahibangan. Ngayon, tapos na ang panaginip. Panahon na para maningil. Samantala, sa loob ng eksklusibong subdibisyon ng Forbes Park sa Makati, dahan-dahang huminto ang marangyang Maynila-registered na Maynila Mercedes Maybach ni Demetrio sa harap ng isang mansyon. Bumaba siya at pinagbuksan pa si Sofia upang magpakita ng magandang asal. Ito na ang bahay natin ngayon. Bulong niya habang iniaakbay ang kamay sa baywang ni Sofia, nakatingin sa 3 palapag na mansyon. Umapaw ang tagumpay sa kanyang dibdib. Ang bahay na ito ay binili niya 3 taon na ang nakakaraan
nang pakasalan niya si Anastasia Santos. Bagaman sa titulo ng lupa, ay pangalan ni Ana ang nakasulat na siya mismo ang nagmungkahi noon para patunayan ang kanyang katapatan. Palagi siyang sinusumbatan ni Anastasia sa tuwing sila ay nag-aaway, tinatawag siyang palamunin sa sariling bahay ng asawa. Ngayon, tapos na ang kasal, at sa kanya na mapupunta ang bahay. Deserve niya ito. Halika, tingnan natin sa loob. Kinuha niya ang mga susi sa kanyang bulsa, umakyat sa mga hagdanan, isinubo ang susi sa lock, at pinaliko ito. Walang nangyari. Kumunot ang noo ni Demetrio, hinugot ang susi, sinuri kung tama, isinuot muli, at pilit na pinihit ng 2 beses. Hindi gumagalaw ang lock. Anong problema? Lapit ni Sofia. Baka nagkamali ako ng susi, ngunit imposible. Medyo nagdilim ang mukha ni Demetrio. Sinubukan niya sa ikatlong pagkakataon, tila nakablock ang silindro ng lock. Hindi talaga umiikot ang susi. Pinindot ni Sofia ang doorbell ng ilang beses. Tahimik sa loob. Baka sira ang lock? Mungkahi nito. Hindi sumagot si Demetrio. Umikot siya sa gilid ng bahay para sumilip sa bintana. Nakasara ng mahigpit ang mga makakapal na kurtina. Walang makita. Pumunta siya sa pinto sa likod. Ang lock doon ay pinalitan na rin ng bago. Nag-alab ang galit sa kanyang dibdib. Ana, gigil niyang bulong, habang kinukuha ang kanyang telepono at tinatawagan ang pamilyar na numero. Pagkatapos ng 2 ring, pinatayan siya nito. Nang subukan niyang muli, hindi na ito maabot. Baliw! Sinipa ni Demetrio ang hamba ng pinto at humarap kay Sofia. Sumakay ka sa kotse, pupunta tayo sa Homeowners Association Office. Ang opisina ng pangasiwaan ay nasa malapit sa gate ng subdivision. Nang buksan ni Demetrio ang pinto, ang babaeng receptionist sa counter ay abala sa pag-scroll sa kanyang telepono. Kumatok siya sa mesa. Nag-ayat ng tingin ang babae at nagpakita ng propesyonal na ngiti. Magandang araw po. Paano ko po kayo matutulungan? Ako ang may-ari ng House 18 sa Phase 1. May nagpalit ng mga lock sa pinto ko. Ano bang ginagawa ninyo rito? May nagpapalit ng lock nang walang pahintulot ko, tapos wala kayong pakialam? Kumurap ang babae. Phase 1, House 18. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Demetrio Montenegro. Nag-type ang receptionist sa kanyang computer, tiningnan ang screen, at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha nito. Ginoong Montenegro, ipagpaumanhin niyo po. Ngunit sa aming listahan ng mga may-ari, ang House 18 sa Phase 1 ay pagmamay-ari ni Bebe, Anastasia Santos. Wala po ang pangalan ninyo rito. Huminga ng malalim si Demetrio, kinuha ang kasunduan ng annulment mula sa kanyang bag at inihampas ito sa mesa. Tingnan mo ng mabuti. Nakasulat dito sa dokumentong ito na ang bahay na iyan ay ililipat sa akin. Ako na ang legal na may-ari ngayon. Kinuha ng receptionist ang papel, binasa ito ng mabilis at ibinalik sa kanya. Nananatiling magalang ang kanyang tono, ngunit may kasama ng lamig. Ginoong Montenegro, ito po ay kasunduan sa pagitan ninyo at ni Beb Santos. Ngunit wala pa po kaming natatanggap na opisyal na abiso mula sa Land Registration Authority o anumang pagpapatunay ng paglilipat ng pagmamay-ari. Ayon sa patakaran ng aming subdivision, ang taming kinikilala lang namin ay ang rehistradong may-ari sa aming sistema. Irehistro niyo ako ngayon din. Para po magawa iyan, kailangan ng personal na pagdalo ng dating may-ari o di kaya'y opisyal na titulo mula sa Registry of Deeds na nagpapatunay sa paglipat ng karapatan. Namula sa galit si Demetrio. Hinila ni Sofia ang kanyang braso at mahinang nagsabi, Demi, umalis muna kaya tayo? Sa ibang araw na natin ayusin ito. Anong ibang araw? Binitawan niya ang braso nito. Aayusin ko ito ngayon din. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Anastasia. Ngunit naalala niyang pinatayan siya nito ng cellphone. Kaya naman hinanap niya ang numero ng kaibigan nitong si Marga. Sumagot ito pagkatapos ng ilang ring. Hello, Marga? Kasama mo ba si Ana? Kailangan ko siyang makausap ngayon din. May panandali ang katahimikan sa kabilang linya, bago sumagot ang isang napakalamig na boses. Demetrio, may ipinapasabi si Ana sa iyo. Ano iyon? Itinatanong niya kung sumasagot ba ang mga susi. Parang may sumabog sa utak ni Demetrio, ang mga salitang iyon. Tada. Sinabi niya iyon kanina sa labas ng law firm. Noong una, akala niya ay nag-iinarte lang ito.
Ngayon ay nag-sink in na sa kanya. Alam na ni Ana ang lahat mula pa sa simula. Siya ang nagpalit ng mga lock. Paos ang boses ni Demetrio nang magsalita. Hindi lang lock ang pinalitan niya. Tumawa ang kabilang linya. Ipinapasabi rin ni Ana na huwag kang masyadong magbabad sa tapat ng pinto. Masisira ang kutis mo sa tindi ng sikat ng araw sa Pilipinas. Baka pumangit ka. Naputol ang tawag. Nakatayo si Demetrio, hawak ang telepono. Nangingit-ngit ang kanyang mga daliri sa galit. Lumapit ng dahan-dahan si Sofia. Demi, anong nangyari? Wala, gigil niyang sabi. Maghahanap ako ng locksmith. Tingnan natin kung anong pinto ang makakapigil sa aking pumasok. Makalipas ang 20 minuto, isang van ng mga locksmith ang pumarada sa harap ng mansyon. Bumaba ang susing eksperto, sinuri ang pinto, at umiling. Boss, napakataas ng antas ng seguridad ng lock na ito. Hindi ko kayang buksan to. Kahit magkano babayaran ko. Buksan mo lang. Hindi po ito usapin ng pera. Itinuro ng locksmith ang butas ng susi. Kung pipilitin nating buksan ito gamit ang dahas, automatiko itong maglalak ng tuluyan at kailangan ng palitan ang buong pinto. At saka, tiningnan niya ito ng mas malapit. Nakakonekta ito sa security system ng buong subdivision. Kapag sinira natin ito, agad na tatawag ng pulis ang mga guwardiya. Bago pa man sumabog sa galit si Demetrio, dumating ang 2 armadong guwardiya ng Forbes Park na nakasakay sa kanilang patrol golf cart. Magandang araw po. May natanggap po kaming alarma mula sa security system ng House 18 sa Phase 1. Kakaibang aktibidad, sabi ng matangkad na guwardiya habang sinusuri si Demetrio. Sino po sila? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Halos pasigaw na sagot ni Demetrio. Maaari po bang makita ang inyong ID o gate pass? Inilabas ni Demetrio ang kanyang ID at ibinigay ito. Tiningnan ito ng guwardiya, tsaka ipinasok ang detalye sa hawak na tablet. Pagkaangat ng ulo nito, naging seryoso ang kanyang mukha. Ginoong Montenegro, wala po kayo sa aming database. Bukod pa rito, kalahating oras ang nakalipas, binalaan kami ng legal na may-ari ng bahay na si Beb, Anastasia Santos, na may magtatangkang pumasok ng iligal sa kanyang tahanan. Hiniling niya sa amin na higpitan ang pagpapatrolya. Anong iligal na pagpasok? Bahay ko ito! Ipagpaumanhin niyo po. Ginoong Montenegro. Ibalik ng guwardiya ang ID nito habang nagsasalita ng may paggalang ngunit may pinalidad. Sa aming system, ang nag-iisang legal na may-ari ay si Anastasia Santos. Wala po kayong karapatang pumasok sa teritoryong ito. Hinihiling po namin na lisanin ninyo agad ang subdivision ngayon din, kung hindi ay mapipilitan kaming i-report ito bilang trespassing. Ano? Ako at ang... Pinutol siya ng guwardiya, sabay tingin kay Sofia na nakatayo sa tabi. Espesyal ding binigyang diin ni Bebe. Santos na, kung may magtangkang magdala ng mga kahina-hinalang bisitang may mababang moralidad sa loob ng subdivision, dapat silang kaladkarin palabas kasama nito. Agad na namula ang mukha ni Sofia sa matinding kahihiyan. Sino ang tinatawag mong may mababang moralidad? Hindi siya pinansin ng guwardiya at itinuro ang labasan kay Demetrio. Ginoong Montenegro, pakiusap po, huwag ninyong harangan ang aming trabaho. Nakatayo lang si Demetrio, mabilis ang paghinga sa galit. Tiningnan niya ang mansyon na tinirhan niya sa loob ng 3 taon. Ang sikat ng araw ay nagre-reflect sa mga bintana nito, na tila nang iinis sa kanya. Sa isang sandali, parang naging isang masamang biro ang lahat ng ito. Siya ang tagapagmana ng Montenegro Group, ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong uri ng kahihiyan? Mabuti, napakabuti. Tumango siya habang nangingit-ngit ang mga ngipin. Hinila ang kamay ni Sofia at kinaladkad ito palabas. Anastasia, makikita mo. Natitisod si Sofia dahil sa kanyang matataas na takong habang nagmamadaling sumunod sa kanya. Demi, dahan-dahan naman. Saan tayo pupunta? Sa Registry of Deeds ba? Binuksan niya ang pinto ng kotse. Hindi ako naniniwalang kaya niyang bawiin ang pinirmahan naming kasunduan. Habang papalabas ang kotse sa gate ng subdivision, tumunog ang telepono ni Demetrio. Akala niya ay si Anastasia ito, ngunit nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang numero ng kanilang chief legal counsel sa kumpanya. Ginoong Demetrio, may malaking problema po. Tensyonado ang boses ng abogado. Kakarating lang po ng balita mula sa LRA.
May nag-request ng pagsusuri sa lahat ng ari-arian at titulo sa ilalim ng ating kumpanya. Sino ang nag-request? Hindi po alam. Napakataas ng antas ng access ng naghahanap. Ayaw magsalita ng LRA pero natigilan ng abogado. May ipinapasabi po sila sa inyo. Biglang kinabahan si Demetrio. Ano iyon? Sabi po nila, ang buong lupain ng Phase 1 ng Forbes Park ay pagmamay-ari ng pamilya Santos. Biglang inapakan ni Demetrio ang preno. Dumausdos ang Maybach sa gitna ng kalsada at galit na bumusina ang mga sasakyan sa kanyang likuran. Anong sabi mo? Ginoong Demetrio, ang lupang kinatitirikan ng bahay ninyo sa Forbes Park. Ang buong proyektong iyon ay binuo at pagmamay-ari ng Santos Land Holdings. Mula Phase 1 hanggang Phase 4, hindi kailanman ibinenta sa publiko ang mga iyon. Bahagi iyon ng kanilang internal assets. Hindi na narinig ni Demetrio ang mga sumunod na sinabi ng abogado. Napahawak siya sa manibela habang pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. At iisang kaisipan lang ang umiikot sa kanyang utak. Ana, sino ka ba talaga? Naalala niya ang mga detalye ng aming 3 taong kasal. Hindi kailanman nagkuwento si Ana tungkol sa pamilya nito. Sa tuwing nagtatanong siya, palaging sinasabi ni Ana na ang kanyang mga magulang ay may maliit na negosyo sa probinsiya at naniwala siya dahil hindi niya ito kailanman sineryoso. Isang babaeng bumibili ng mumurahing damit sa Divisoria. Hindi marunong mag-makeup, masunurin at tahimik anong koneksyon ang maaari nitong magkaroon. Noong binili nila ang bahay, kampante si Demetrio na ibinigay ni Ana ang lahat ng kanyang ipon habang siya naman ang nagdagdag ng kaunti at sapat lang iyon para sa down payment. Nahihiya pa nga siyang magkuwento sa kanyang mga kaibigan tungkol dito dahil inisip niyang isa itong kahihiyan. At ngayon, sasabihin sa kanya na ang buong Forbes Park ay pagmamay-ari ng pamilya Santos? Ang salitang buo ay parang maso na humampas sa kanyang ulo. Demi. Ang natatarantang boses ni Sofia ay pumutok sa kanyang kawalan. Anong nangyayari sa iyo? Namumutla ka. Dahan-dahan niyang nilingon ang mukha nitong puno ng makeup. Bigla, parang naging napaka-irritable nito sa kanyang paningin. Alam mo ba kung anong negosyo ng pamilya ni Ana? Tanong niya. Nalito si Sofia. Hindi ba't sabi mo, may maliit silang negosyo sa probinsiya? Oo. Ngumiti. Nang mapait si Demetrio. Iyon din ang sabi niya sa akin. Muli niyang pinaandar ang kotse, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay sa manibela. Kailangan niyang maghanap ng taong makakapagbigay sa kanya ng kasagutan. Anastasia Santos. Santos Holdings, Forbes Park. Ano ba talagang nangyayari? Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang kanyang ina na si Doña Karina ang tumatawag. Demi, tinawagan lang ang papa mo ngayon. Ang kumpanya nating Montenegro Construction. Tinanggal na sa listahan ng mga supplier ng Santos Holdings. Ano bang nangyayari? Umuwi ka na rito ngayon din. Ipinikit ni Demetrio ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Lumalabas na ang annulment ay hindi ang katapusan. Ito pa lamang ang simula. Inapakan niya ang gas at ang mabigat na kotse ay humarurot pasulong. Napahawak ng mahigpit si Sofia sa seatbelt, bakas ang takot sa kanyang mga mata. Habang nakatingin sa mga naglalakihang gusali sa labas, bigla niyang naalala ang ngiti ni Anastasia kanina. Walang lungkot o pagsisisi, sa ngiting iyon tanging nakakatakot na kalmado. Ang kalmado ng isang mangangaso, habang pinapanood ang biktima, na dahan-dahan pumapasok sa patibong. Sa gitna ng kagubatan at mga bulubundukin sa Tagaytay, mayroong isang pribado at selyadong ari-arian. Sa likod ng mga matatayog na puno kung saan bawal pumasok ang mga hindi autorisado, nakatayo ang isang napakalawak na hasyenda na may lawak na ilang ektarya. Ang pangunahing gusali ay may disenyong klasikong Espanyol-Pilipino, mga puting pader, pulang bubong at malalawak na hardin. Ito ang lugar kung saan ako lumaki, at ang tunay na sentro ng kapangyarihan ng buong Santos Holdings. Ipinarka ko ang aking sasakyan sa garahe at naglakad sa sementadong daan patungo sa mansyon. Si Mang Pedro, ang aming mayordomo, nang makita ako mula sa malayo, ay mabilis na lumapit at kinuha ang aking bag. Wala siyang sinabi, yumuko lang ng bahagya bilang paggalang. 3 dekada na siyang nagtatrabaho sa mga Santos, at ang kakayahang magbasa ng mukha ay natural na sa kanya. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kung kailan mas mabuting manahimik. Nasaan po si Papa? Hinihintay po kayo sa kanyang library.
Naglakad ako sa koridor at binuksan ang mabigat na pintong Nara. Nakatayo ang aking ama, nakatalikod sa akin habang nakatingin sa labas ng malawak na bintana, hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa dingding ay nakasabit ang isang orihinal na painting ni Fernando Amorsolo na ang halaga ay katumbas na ng isang marangyang kondo sa Makati. Papa, tawag ko. Lumingon siya. Tumingin siya sa aking mukha ng ilang segundo bago tumango. Maupo ka. Naupo ako sa isang upuang gawa sa antigong Nara sa harap niya. Ipinatong ng aking ama ang kanyang tasa at inilapit sa akin ng isang makapal na folder ang profile ng Montenegro Construction at ang lahat ng kontrata nila sa aming korporasyon. Tingnan mo, binuksan ko ang folder at dahan-dahan kong binuklat ang bawat pahina. Ang kumpanya ng mga Montenegro ay nagsusupply ng mga materyales sa konstruksyon, partikular na ang mga pinto, bintana at iba pang mamahaling fixtures. Sa supply chain ng Santos Holdings, hindi sila ang pinakamalaki, ngunit may sarili silang puwang. Sa loob ng nakalipas na 3 taon, binigyan sila ng aming kumpanya ng mga kontratang nagkakahalaga ng halos 5 bilyong piso. Ang kanilang net profit ay umabot sa halos 1 bilyon at hindi bababa sa 1/4 ng kitang iyon ay nakuha lamang nila dahil ako, si Anastasia Santos, ay nagpakasal kay Demetrio Montenegro. Noong nanliligaw pa lang si Demetrio, ang kumpanya nila ay malapit ng mabangkarote dahil sa kakulangan ng pondo. Ang kanyang ama na si Alfonso Montenegro ay halos lumuhod sa harap ng aking ama, nangangako na kapag nagsama ang aming mga pamilya, magiging tapat silang kasosyo ng mga Santos. Ngunit isa lang ang sinabi ng aking ama noon. Hindi ko pinapakialaman ang kasal ng aking anak. Kung payag si Ana. Sige, noon, bulag ako. Akala ko ay mabait, maalaga, at mapagkakatiwala ang lalaki si Demetrio. Kung lilingon ako sa nakaraan, batid ko na ang bawat lambing niya ay isang planadong script at ang bawat salita niya ay may katapat na presyo. Kailan ang supplier conference? Isinara ko ang folder at tumingin sa aking ama. Bukas ng hapon, sagot ng aking ama habang muling hinahawakan ang kanyang tasa. Inutusan ko na ang aking sekretarya na padalhan ka ng imbitasyon, ang bagong CEO ng Santos Holdings, Anastasia Santos. Binigyang diin niya ang apeliidong Santos, na tila nagpapaalala na simula ngayon, hindi na ako ang asawa ni Montenegro, hindi na ang api-apihang Mena na natatakot gumastos ng kahit kaunting piso sa bahay ng kanyang asawa. Ako ang anak ng pamilyang Santos, ang nag-iisang tagapagmana ng isang dambuhalang imperyo. Sige po, Papa. Tumayo ako. Nandoon ako bukas. Hindi na ako pinigilan ng aking ama. Sa aming pamilya, hindi uso ang labis na kadramahan o mahahabang pamamaalam. Ang tunay na suporta ay ipinapakita sa gawa, hindi sa salita. Bumalik ako sa aking silid, naligo, nagpalit ng silk pajamas, at humiga sa kama. May ilang mensahe sa aking telepono mula sa aking matalik na kaibigang si Marga. Puno ito ng mga tumatawang emoji at ilang video kung saan nagpupumiglas sa galit si Demetrio sa tapat ng pinto ng mansyon. Ana, napakahusay nito. Kung nakita mo lang ang mukha niya, parang kumain ng basura. Hahaha. At ang Sofia na yan, nakatayo sa tabi niya at pinapakalma siya. Pero tinulak siya ni Demetrio ng ganoon na lang. Siya nga pala. Pumunta sila sa locksmith at nang palayasin ng security, dumiretso sila sa LRA. Doon nila nalaman na ang bahay ay pagmamay-ari ng isa sa mga subsidiary ninyo. Mabilis ako nag-type ng sagot. Bukas sa supplier conference, doon magsisimula ang totoong palabas. Sumagot agad si Marga. Gusto ko ng live broadcast nito. Napangiti ako. Ipinatong ang telepono sa lamesa at ipinikit ang aking mga mata. Sa unang pagkakaroon sa loob ng 3 taon, nakatulog ako ng mahimbing at payapa. Kinabukasan, 2:00 ng hapon, sa Grand Ballroom ng Shangri-La The Fort sa BGC. Ang taunang supplier conference ng Santos Holdings ay isang napakalaking kaganapan. Dito nagtitipon-tipon ang mga kasosyo sa negosyo mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga kumpanyang naroroon ay nakikipagtulungan sa mga Santos sa loob ng hindi bababa sa 3 taon at ang kanilang mga transaksyon ay umaabot sa daan-daang milyong piso. Sa malawak na bulwagan, may 12-dosenang bilog na lamesa. Bawat isa ay may plake ng pangalan ng kumpanya. Sa harapang bahagi ay ang mga lamesa para sa mga matataas na ehekutibo ng korporasyon. Nakasuot ako ng navy blue, nakapusod ng maayos ang aking buhok,
na nagpapakita ng aking leeg. Nakasuot ako ng mga hikaw na may esmeralda na pamana ng aking ina mga tunay at purong esmeralda na kung isusubasta ay aabot sa milyong halaga. Habang nagbibigay ng pambungad na pananalita ang aking ama, naghihintay ako sa backstage. Sa bulwagan, may daan-daang tao. Agad kong nakita sa karamihan si Alfonso Montenegro, ang aking dating biyenang lalaki. Nakaupo siya sa ikalimang hanay sa kanan, nakasuot ng kulay abong suit, hindi mukhang masigla ngunit hindi rin naman mukhang talunan. Malinaw na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang tindi ng kalamidad. O kaya'y inisip niyang ang nangyari kay Demetrio ay simpleng away mag-asawa lamang. Sa kanyang pananaw, si Anastasia Santos ay isang ordinaryong babaeng walang kibo na madaling manipulahin ng kanyang anak sa loob ng 3 taon. Nag-anul na sila, ngunit ano bang magagawa nito sa kanila? Nagtapos ang talumpati ng aking ama, at umalingaw-ngaw ang masiglang palakpakan. Itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat, at nagsalita sa mikropono. Ngayong araw, nais ko ring i-anunsyo ang isa pang mahalagang desisyon. Ang posisyon ng Chief Executive Officer ng Santos Holdings ay opisyal ng pamumunuan ng aking anak, si Anastasia Santos. Naging matumal ang palakpakan ng ilang segundo bago tuluyang binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bulwagan. Daan-daang mata ang nakatingin sa gilid ng entablado sa akin. Nagsimula ang bulungan sa paligid. Si Anastasia Santos? Di ba biyanan siya ng mga Montenegro? Bakit Santos muli ang gamit niya? Balita ko nag-anul na sila kahapon. Pumunta raw agad si Demetrio sa Forbes Park kasama ang iba, pero pinalayas sila ng security. Teka, anong bahay? Di ba sa Forbes Park nakatira ang mga Montenegro? Hindi mo ba alam? Ang mansiyong iyon sa Forbes Park na tinitirhan ni Demetrio ay pagmamay-ari talaga ng mga Santos. Ang bulungan sa paligid ay parang ugong ng kawan ng mga bubuyog. Sa bawat tunog ng aking takong, dahan-dahan akong lumakad paakyat sa entablado. Kinuha ko ang mikropono sa aking ama at tumango ng bahagya sa kanya. Tinapik niya ako sa balikat bago lumipat sa gilid. Tumayo ako sa likod ng podium at dahan-dahang inilibot ang aking tingin sa buong bulwagan. Nakikita ko ang bawat mukha gulat, mausisa, at ang iba na may halong pagmamataas. May mga kakilala rin si Demetrio doon na ang mukha ay tila nakakita ng multo. Si Alfonso Montenegro ay nakaupo sa ikalimang hanay. Nanigas ang mga kulubot sa mukha, nakabukas ang bibig, at ang kanyang balat ay tila namumula at namumutla, parang hinubaran sa harap ng maraming tao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kalmado, malinaw, at walang anumang emosyon. Ako si Anastasia Santos, ang bagong Chief Executive Officer ng Santos Holdings. Sa hapon na ito, mayroon akong 2 bagay na nais i-anunsyo. Naging napakatahimik sa bulwagan na kahit ang pagbagsak ng karayom ay maririnig. Una, binuksan ko ang folder sa aking harap. Simula ngayong araw, ang aming kumpanya ay magsasagawa ng masusing pagsusuri sa kakayahan ng lahat ng aming mga supplier. Kasama sa mga pamantayan ang kalidad ng produkto, kakayahang tumupad sa mga obligasyon, kalagayan sa pinansyal, at huminto ako at tumingin sa kanila. Ang personal at propesyonal na reputasyon ng mga namumuno sa kumpanya. Naging kulay ube ang mukha ni Alfonso Montenegro sa galit. Pangalawa, nilipat ko ang pahina. Sa panahon ng pagsusuri, pansamantalang sinususpinde ang lahat ng kasalukuyang kontrata. Ang mga sumusunod na kumpanya, dahil sa matitinding paglabag sa kaligtasan at pinsala sa reputasyon, ay agad natatanggalan ng katayuan bilang kasosyo at permanenteng aalisin sa aming listahan ng mga supplier. Tumingin ako sa listahan at binasa ito ng malinaw. Sobrang tahimik na naririnig na ng mga tao ang sarili nilang tibok ng puso. Ang mga ehekutibo sa harapang lamesa ay nagkatinginan. Alam na nila ang nilalaman nito noon pa man, kaya't walang gumalaw sa kanilang mga mukha. Montenegro Construction Corporation. Biglang tumayo si Alfonso Montenegro. Ang tunog ng kanyang upuan habang kumakaladkad sa sahig ay lumikha ng isang nakakarinding ingay. Lahat ng tingin ay napabaling sa kanya. Nakatayo siyang nanginginig sa galit, namumula ang mukha, at ang kanyang daliri na nakaturo sa akin ay hindi mapakali. Hindi siya makapagsalita. Ginoong Montenegro, tinignan ko siya. Mangyaring maupo po kayo. Hindi siya naupo. Sa halip, sumigaw siya. Anastasia,
Anong ibig sabihin nito? Agad na kumilos ang seguridad. Dalawang matitipunong lalaki na nakaitim na suit ang tahimik na pumasok mula sa gilid ng pinto at tumayo sa magkabilang tabi ni Alfonso. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng lamig sa buong bulwagan. Ginoong Montenegro, alam mo naman kung ano ang mga pangunahing kinakailangan ng aming korporasyon mula sa aming mga kasosyo? Kalmado ko pa ring sabi. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga materyales na dinala ng inyong kumpanya ay nakapagtala ng 7 beses na paglabag sa mga pamantayan ng kaligtasan. 2 sa mga insidenteng iyon ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng istruktura ng aming mga gusali. Inihanda na ng aming legal department ang lahat ng ulat at handa kaming ilabas ito anumang oras. Namutla si Alfonso. Nagsisinungaling ka. Ang kumpanya namin ay palaging, pinutol ko ang kanyang sasabihin, matigas kong sabi. Nakaligtas lang ang kumpanya ninyo dahil sa mga kontratang halos iluhod ng anak mo sa akin para makuha. Matapos ang mga salitang iyon, nagkagulo sa bulwagan. Ang ilan ay napasinghap, ang iba naman ay napatakip ng bibig. Nanginginig ang mga labi ni Alfonso. Puno ng galit ang kanyang mga mata na tila gusto akong sunugin. Ngunit nanahimik siya dahil alam niyang katotohanan ang bawat salitang binigkas ko. Matagal ka na sa negosyong ito, Ginoong Montenegro. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Dapat alam mo ang simpleng patakaran. Sa negosyo, ang mga kontratang nakuha sa pamamagitan ng koneksyon at kama, maaga o huli, ay kailangang bayaran ng tunay na kalidad ng trabaho. Hindi ba natutunan ng pamilya mo ang leksyong iyon? Namula ang mga mata ni Alfonso sa galit at kawalan ng magagawa. Ang 2 guwardiya sa kanyang likod ay humakbang ng sabay pasulong, nakatitig sa kanya. Malinaw ang mensahe. Aalis ka ng kusa o kakalad ka rin kapalabas. Mamili ka. Mabuti. Napakabuti. Kinuha ni Alfonso ang kanyang bag at naglakad patungo sa labasan. Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto siya, lumingon, at tinapon sa akin ang isang tingin na puno ng lason at puot. Anastasia, pagsisisihan mo ito. Salamat po. Ginoong Montenegro. Binigyan ko siya ng isang ngiti. Pakiusap. Iparating mo rin kay Demetrio. Ang mga lock sa Forbes Park ay pinalitan na sa buong subdivision. Kung umaasa pa siyang makatira doon, maghanap muna siya ng trabaho at mag-ipon para sa down payment. Bagaman sa takbo ng kanyang credit history, mukhang mahihirapan siyang makakuha ng loan sa bangko. May isang tao sa bulwagan ang hindi nakatiis at humagikhik. Ang hagikhik na iyon ay naging mitsa upang umugong ang mahinang tawanan sa buong paligid. Ang mga nakaupo roon ay mga pating sa mundo ng negosyo. Alam nilang tapos na ang mga Montenegro. Noong sumisigaw si Alfonso sa akin, walang nagtanggol sa kanya. Noong umalis siyang talunan, walang nagpakita ng awa. Sa mundo ng negosyo, walang puwang ang awa para sa mga talunan. Pagkaalis ni Alfonso, narinig ko ang mahinang ubo sa aking likuran. Nakatayo ang aking ama sa dilim, hawak ang kanyang kape. May bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Ang kilos na iyon ay hindi kapansin-pansin sa iba, ngunit alam kong iyon ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagsang-ayon. Muli akong humarap sa madla, na wala ang ngiti sa aking mukha at naging seryoso ang aking boses. Ang iba pang kumpanya sa listahan ay aabisuhan ng aming legal department bago matapos ang araw na ito. Kung mayroon kayong mga katanungan, maaari kayong magpa-appointment sa aking sekretarya pagkatapos ng conference. Huminto ako sandali habang nakatingin sa kanila. Bukod pa rito, nais kong linawin ang isang bagay. Ang aming imperyo sa konstruksyon ay binuo ng aking ama. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagtagumpay kami dahil sa kalidad at malinis na reputasyon. Sa nakalipas na ilang taon, may mga pangyayari sa aking personal na buhay na nagbigay ng maling ilusyon sa ilang tao. Simula ngayong araw, maaari nyo nang kalimutan ang mga ilusyong iyon. Ibinaba ko ang mikropono at bumaba sa entablado. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Ang mga supplier ng aming korporasyon ay nagsasalita sa pamamagitan ng gawa, hindi ng koneksyon. Pagkatapos niyon, ay sumabog ang napakalakas na palakpakan, hindi simpleng palakpakan ng paggalang, kundi palakpakang naging dahilan ng pag-uga ng mga kristal na chandelier sa kisame. Daan-daang tao ang tumayo upang magbigay ng standing ovation. Sa sulok, nakita ko si Marga na masayang itinataas ang kanyang 2 thumbs up at nabasa ko sa kanyang labi. Ang galing mo! Yumuko ako ng bahagya at pumunta sa backstage kung saan naghihintay ang aking ama.
Inabutan niya ako ng isang basong maligamgam na tubig. Hinintay na mainom ko ito at dahan-dahan nagsabi, ang pangalawa at pangatlong kumpanya sa listahan mo ay may koneksyon din sa mga Montenegro. Alam ko po, mabuti na alam mo. Tango ng aking ama. Dapat putulin ang ugat para walang tsansa na makabangon muli. Sinabi niya iyon na parang nagkokomento lang sa panahon sa labas, ngunit ramdam ko ang matalim na talim sa kanyang mga salita. Ang estilo ng pamilyang Santos ay palaging ganoon. Isang nakamamatay na hampas na hindi nagbibigay ng oras sa kalaban para makahinga. Ngayong araw, hindi ko nilabag ang anumang patakarang itinakda ng aking ama sa negosyo. Nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Marga. Ang ina ni Demetrio ay tumawag lang kay Alfonso. Umiiyak daw ito sa labas ng Shangri-La at gustong pumasok para kausapin ka, pero hindi pinayagan ng security. Mag-ingat ka. Sumagot ako ng maikli. Sige. Pagkatapos ng isang segundong pag-iisip, idinagdag ko, papasukin mo siya at pinatay ang screen. Sumandal ako sa sofa sa lounge area at ipinikit ang aking mga mata. Sa koridor, naririnig ang ingay ng mga supplier na nag-uusap tungkol sa nangyari. Ramdam ko ang takot at pag-iingat sa kanilang mga boses. Simula ngayong araw, lahat ng nakikipagtulungan sa amin ay muling mag-iisip ng kanilang halaga at karapatan na makasalo kami sa iisang lamesa. Iyon mismo ang gusto kong mangyari. May kumatok ng mahina sa pinto at sumilip ang aking asistenteng si Paulo. Bibi, Anastasia, narito po si Ve. Sofia Cruz. Sofia Cruz. Iminulat ko ang aking mga mata. Dahan-dahan akong umupo ng maayos. Hindi ako nagulat na naglakas loob siyang pumunta, kundi sa bilis ng kanyang pagdating. Hindi pa nga lumalapit si Demetrio, ngunit nawala na ng kontrol ang kanyang musa. Papasukin mo siya. Nang pumasok si Sofia, halos hindi ko siya nakilala. Walang-wala siya sa mayabang na babaeng nakita ko sa labas ng law firm. Ngayong araw, wala siyang make-up, nakasuot ng simpleng puting damit at namumula ang mga mata. Mukha siyang kaawa-awa at mahina, parang bulaklak na binugbog ng bagyo. Ana! Ana! Huwag mo akong tawaging Ana. Itinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Walang emosyon ang aking boses. Annulled na kami ni Demetrio at wala nang nag-uugnay sa amin sa batas. Anong kailangan mo? Sabihin mo ng diretso. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at bigla siyang lumuhod sa aking harap. Sa totoo lang, hindi ko iyon inaasahan. Napakabilis ng kanyang pagluhod kaya't tumunog ang kanyang mga tuhod sa marmol na sahig. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatingin sa kanya mula sa aking kinauupuan. Nakaluhod si Sofia, nakayuko ang ulo habang nanginginig ang mga balikat. Ang mga luha niya ay pumapatak sa sahig, nagiiwan ng mga basang marka. Anastasia, nagmamakaawa po ako. Maawa kayo. Ang aking boses ay nanginginig, malambot at puno ng pakiusap. Ang ganitong boses ay talagang makakakuha ng awa sa iba. Ang ama ni Demetrio ay isinugod sa ospital matapos makauwi. Ang mga bangko naman ay hinihingi na ang agarang bayad sa mga utang. Nilulusob na ng mga subkontraktor ang opisina nila. Hinihingi ang kanilang mga suweldo. Ang kanilang telepono sa bahay ay walang tigil sa pagring. Alam ko po na galit kayo sa akin. Kasalanan ko po ang lahat. Hindi ko dapat pinasok ang kasal ninyo. Saktan niyo po ako. Sumpain niyo ako. Tatanggapin ko ang lahat. Pakiusap lang po. Huwag ninyo silang tuluyang sirain. Tapos ka na? Kinuha ko ang baso ng tubig sa lamesa at dahan-dahan kong ininom. Tapos ka na ba? Ipinatong ko muli ang baso. Inangat ni Sofia ang kanyang basang mukha. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay saktong-sakto, kung sosobrahan pa ay mukhang peke na, at kung kukulangan naman ay hindi sapat para kaawaan. Sa aking isipan, binigyan ko siya ng 20 puntos sa kanyang pag-arte. Binawasan ko ng 20 puntos dahil sa maling kasuotan. Ang pagpunta rito para magmakaawa habang nakasuot pa rin ng designer dress ay sumisira sa epekto ng kanyang pag-arte. Una, itinaas ko ang aking isang daliri. Ang kumpanya ng mga Montenegro ay tinanggal dahil sa kalidad ng produkto at pinsala sa reputasyon. Walang kinalaman ang relasyon ninyo ni Demetrio rito. Huwag mong ihalin tulad ang aking personal na sakit sa mga desisyon sa negosyo. Ang halaga mo sa larong ito ay 0. Namutla si Sofia. Pangalawa, itinaas ko ang aking pangalawang daliri. Hinihingi ng mga bangko ang kanilang pera
Dahil ang utang ng Montenegro Construction ay matagal nang lumampas sa limitasyon. Bago pa man ang annulment natin, baon na sila sa utang. Hindi ako ang gumawa ng butas sa kanilang bulsa. Sila mismo ang naghukay niyon. Naging mas maputla pa siya. At pangatlo, itinaas ko ang aking pangatlong daliri at lumapit ng bahagya sa kanya, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nakaluhod ka ngayon sa harap ko para magmakaawa para sa mga Montenegro. Nang buti nagmakaawa ka ba sa akin noong dinala ka ni Demetrio sa bahay namin para ipagmalaki ang pagmamahalan ninyong dalawa? Nanginginig ang mga labi ni Sofia. Hindi, ako na ang sumagot para sa kanya. Nakatayo ka sa tabi niya, nakahawak sa braso niya, at nakangiti na tila nakuha mo ang pinakamalaking premyo sa loterya. Bukod pa rito, noong nag-iimpake ako ng aking mga gamit, lumabas ka sa balkonahe ng aming kwarto, hawak ang isang baso ng alak at sinabing, Ana, sa usapin ng puso, hindi mo naman pwedeng ipilit ang sarili mo. Naalala mo ba ang mga salitang iyon? Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Sofia. Siyempre, naalala niya iyon. Iyon ang sandali ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Paano niya iyon makakalimutan? Noong araw na iyon, na aming ikatlong anibersaryo ng kasal, dinala ni Demetrio si Sofia sa bahay para sa hapunan at harap-harapan niyang sinabi na gusto na niyang makipag-anul. At pagkatapos, nakatayo si Sofia sa balkonahe at sinabi ang katagang iyon. Noong araw na iyon, nanahimik lang ako, nakayuko ang ulo habang nag-iimpake at nilunok ang lahat ng sakit at kahihiyan. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Cruz, sumandal ako sa aking upuan. Masyado ka namang maagang lumuhod. Pangalawang araw pa lang ito. Hindi pa nga nagpapasimula ang totoong palabas, ngunit nanghihina na agad ang mga tuhod mo. Paano ka pa makakasabay sa mga susunod na mangyayari? Nakaluhod lang si Sofia. Gumagalaw ang kanyang mga labi, na tila may gustong sabihin ngunit walang boses na lumalabas. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha, ngunit ang takot ay tuluyan ng pumalit sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naunawaan niya na ang kanyang pagmamakaawa rito ay walang saysay. Ilabas niyo na siya. Utos ko. Pumasok si Paulo at itinuro ang pinto kay Sofia. Pakiusap po. Dahan-dahang tumayo si Sofia. May mga pulang marka sa kanyang tuhod. Tinapunan niya ako ng isang komplikadong tingin puno ng galit, takot, at iba pang hindi maipaliwanag na emosyon. Pagdating niya sa pinto, huminto siya, tumalikod, at ang boses niya ay biglang nawalan ng panginginig. Akala mo ba nanalo ka na? Ano bang mayroon ka bukod sa mayaman mong ama? Ang pagkakaroon ng mayaman na ama ay sapat na. Kalmado kong sagot. Hindi katulad mo, na hindi man lang alam kung sino ang tunay mong ama. Biglang nanginig ang kanyang mga balikat, at mabilis siyang lumabas ng silid. Sumara ang pinto, ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Oo, masakit ang huling sinabi ko. Si Sofia ay isang ampon, at nalaman ko iyon noong nagpapaimbestiga ako tungkol sa kanya. Hindi ko sana gustong saktan siya sa kanyang personal na sugat, ngunit noong sinabi niyang wala akong halaga, hindi ko napigilan ang aking sarili. Oo, mayroon akong mayaman na ama, ngunit ang mga Montenegro ay 3 taon ding nabuhay sa pera ng aking ama at nagpalaki ng mga taong walang utang na loob. Ang simpleng pagtanggal sa kanila sa listahan ng mga supplier ay hindi sapat na kabayaran. Sa buong sumunod na linggo, ang buhay ng pamilya Montenegro ay naging parang impyerno. Ang balita tungkol sa pagkasira ng kanilang mga kontrata sa amin ay mabilis na kumalat sa buong industriya na parang apoy sa kagubatan. Noong gabi ring iyon, naging pambungad na balita ito sa mga pahayagan sa negosyo. Agad na sinimulan ng mga bangko ang proseso ng pangongolekta at ni-freeze ang kanilang mga pangunahing account sa kumpanya. Kinabukasan, 12-12 mga subcontracting partner na may hawak na mga karatula ang nagprotesta sa harap ng opisina ng mga Montenegro, hinihingi ang kanilang mga suweldo, may mga live broadcast, ang mga istasyon ng telebisyon, at mabilis na kumalat ang mga video sa internet kung saan ang mga komento ng mga tao ay puno ng pang-uuyam at galit sa kanila. Nang tumawag si Demetrio, nasa opisina ako at nag-aaral ng mga ulat sa pinansyal. Ilang beses na lumitaw ang kanyang pangalan sa aking screen, ngunit palagi ko itong pinapatay. Nagsimula siyang tumawag gamit ang ibang mga numero. Sa pang-apat na pagkakataon, sinagot ko ito. Ana, anong gusto mong mangyari? Kailan ka ba hihinto? Paos na paos ang kanyang boses, na tila hindi nakatulog ng ilang araw.
Nasa ospital ang aking ama. Walang tigil sa pag-iyak ang aking ina. Gusto mo ba kaming patayin? Saang ospital ang papa mo? Tanong ko. Natigilan siya ng isang segundo. Halatang hindi inaasahan ang ganoong tanong. Bakit mo itinatanong? Gusto ko lang malaman kung may ugnayan ng ospital na iyon sa amin. Kung mayroon, ipag-uutos ko. Nabigyan siya ng pinakamagandang kwarto. Kalmado kong sabi. Pagkatapos ng lahat, 3 taon din tayong naging mag-asawa. Hindi naman magandang sabihin ng mga tao na walang awa si Anastasia Santos. Natahimik ang kabilang linya sa loob ng 5 segundo. At pagkatapos, narinig ko ang kanyang malalim na paghinga at gigil na bulong sa kanyang mga ngipin. Huwag kang masyadong mayabang. Sinasabi ko sa'yo, hindi ito matatapos ng ganito lang. Oo, hindi talaga ito matatapos ng ganito lang. Nilipat ko ang pahina ng ulat. Bago pa man maospital ang ama mo, inilipat na niya ang posisyon ng CEO sa iyo, di ba? At kasabay niyon, inilipat niya ang huling 500 milyong piso mula sa account ng kumpanya patungo sa iyong personal na account. Demetrio, ikaw na ngayon ang pinuno ng Montenegro Construction. Naisip mo na ba kung paano mo babayaran ang kalahating bilyong pisong kakulangang iyon? Muling binalot ng nakakabinging katahimikan ang kabilang linya. Paano mo nalaman? Dahil ang financial director ng kumpanya mo ay nagtatrabaho para sa akin. Mula pa sa unang araw ng ating kasal, isinara ko ang aking folder at naging kasing lamig ng yelo ang aking boses. 3 taon akong nanirahan sa pamilya ninyo. Palagi ninyo akong binabantayan na parang magnanakaw. Kahit sa hapunan ay nagbubulungan kayo sa likod ko. Akala ba ninyo kailangan kong maupo kasama ninyo para lang malaman ang inyong mga account? Isang tawag ko lang, alam ko na ang lahat. Pinanunubukan mo ako? Sigaw niya. Hindi. Pinoprotektahan ko lang ang aking sarili at lumalabas na hindi nga ako nagkamali. Kung hindi ko ito pinaghandaan, malamang ay tumakas na kayo dala ang pera at saan ko pa kayo hahanapin. Ibinaba ni Demetrio ang telepono ng may galit na tila natatakot na kapag nakarinig pa siya ng isa pang salita ay sasabog na siya. Ipinatong ko ang aking telepono at napangiti. Natataranta na siya. Mabuti iyon. Ang mga tao ay nagkakamali kapag natataranta at ang bawat pagkakamali ay lumilikha ng kahinaan. Iyon mismo ang aking hinihintay. At mas mabilis pang dumating ang mga pagkakamali kaysa sa aking inasahan. Makalipas ang 3 araw, isang sikat na anonymous news page sa Facebook ang nag-publish ng isang mahabang post na may nakakahumaling na pamagat, sensasyon, tagapagmana ng Santos Holdings, naghugas kamay sa pamamagitan ng annulment. Ang nakakagulat na katotohanan. Sa teksto, na puno ng mga gawa-gawang kwento, inilarawan ang mga detalye ng aming annulment. Sinasabi roon na naglilipat daw ako ng mga ari-arian, ginagamit ang kapangyarihan ng aking pamilya para gipitin ang aking asawa, at nagpahiwatig pa ng aking pangangaliwa. Kaya naman daw ako nakipag-annul ng walang hinihinging parte sa ari-arian upang pagtakpan ng iskandalo. Kasama sa post ang ilang malabong larawan kung saan kasama ko ang ilang kasosyo sa negosyo sa mga pampublikong lugar, ngunit pinutol ang mga larawan upang magmukhang mga lihim na pakikipagkita. Sa loob ng 2 oras, umabot sa 1 milyong views ang post. Sa mga komento, galit na binabatikos ako ng mga tao bilang isang kapitalista at pabigat na nabubuhay lamang sa pera ng kanyang ama. May gumawa pa nga ng mga memes gamit ang aking mukha upang ipagkalat sa social media. Nataranta ang aming PR department. Iminungkahi nila na agad kaming maglabas ng opisyal na pahayag at magdemanda sa lahat ng nag-share ng kasinungalingang iyon. Huwag kayong magmadali. Ibinaba ko ang aking telepono at tumingin sa pinuno ng PR. Hayaan nating lumaki ang apoy. Anastasia, kung hindi tayo kikilos, baka hindi na natin makontrol ang sitwasyon. Hindi natin kailangang kontrolin ang balita. Tumayo ako at lumapit sa malawak na bintana, nakatingin sa mga ilaw ng Maynila. Kailangan nating gamitin ito. Ngayon, ang trabaho ninyo ay alamin kung sino ang may-ari ng page na iyon, kung saan nanggagaling ang signal, at kung sino ang nagbayad para sa post na iyan. Alamin ninyo ang lahat. Ngunit huwag ninyo silang tatakutin. Tumango ang pinuno ng PR at lumabas. Nag-type ako ng mensahe kay Marga, na nagmamay-ari ng isang malaking media agency na may malawak na network ng mga sikat na page at blog sa bansa. Sumagot siya agad. Nakita ko na ang duming iyan. Gusto ko nang simulan ang pagganti
Paano ba natin sila pupulbuhin? Alamin mo muna kung sinong may-ari ng page na iyon ng mabilis. Nagpadala siya sa akin ng screenshot. Ang page ay binuo 3 buwan na ang nakakaraan. Mukhang binayaran nga ang post na ito. Nakuha ko ang IP address. Nasa Metro Manila, sa bandang west. Saan eksakto? Sa isang marangyang kondo sa BGC. Hahanapin ko ang eksaktong unit. Condominium sa BGC. Napangiti ako ng bahagya. Ang kondo na iyon ay binili ni Demetrio para kay Sofia gamit ang pera ng kumpanya at nakapangalan ito kay Sofia. Sa kanyang pinakamasamang panaginip, hindi niya inakalang ang kondo na binili niya para sa kanyang kalaguyo ang mismong magiging batong dudurog sa kanyang ulo. Hukayin mo pa ang daloy ng pera? Mensahe ko kay Marga. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya. Gagawa tayo ng ganting hampas. Hindi, bawi ko. Hihintayin nating ilabas nila ang lahat ng kanilang alas, tsaka natin isasara ang patibong. Sa buong sumunod na linggo, sunod-sunod ang pag-atake ni Demetrio. Una ay ang mga anonymous leaks. Kasunod ang mga gawa-gawang investigasyon. May nagkalat pa nga ng aking personal na numero at tirahan sa internet. Nagsimula akong makatanggap ng mga banta. Ang pinakagarapal ay dumating noong 3:00 ng madaling araw. Babayaran mo ang lahat ng ito. Gumawa ako ng screenshot at ipinadala sa aming mga abogado kasama ang iba pang detalye. Kasabay niyon, nagsimulang makipag-ugnayan si Demetrio sa aming mga kakumpetensya sa negosyo na may galit sa mga Santos. Pumupunta siya sa mga eksklusibong club upang bumuo ng alyansa para mapababa ang halaga ng aming shares at gipitin ako. Inakala niyang palihim ang kanyang mga kilos. Hindi niya alam na ang bawat detalye ng kanyang pagbisita, ang pangalan ng kanyang mga kausap, at ang nilalaman ng kanilang usapan ay inilalagay sa aking lamesa tuwing gabi. Sa negosyo, ang nagtatagumpay ay hindi ang may tusong plano, kundi ang may hawak ng tamang impormasyon. Inisip ni Demetrio na nasa dilim siya, ngunit ang totoo ay sumasayaw siya sa ilalim ng aking mga spotlight. Inakala niyang away pamilya lamang ito, ngunit hindi niya naunawaan na mula pa sa simula, ito ay isang laro kung saan wala siyang pag-asang manalo. Wala siyang hawak na alas. Ang lahat ng hisbaraha ay kabisado ko na sa loob ng 3 taon nating pagsasama, habang ang aking mga baraha ay hindi pa niya nakikita kailanman. Sa 8th araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ama. Panahon na para tapusin ito. Sumagot ako. Naiintindihan ko po. Nang araw ding iyon, tinipon ko ang mga pinuno ng aming legal, PR, at finance department sa aming conference room sa pinakatampok na palapag ng aming gusali. Puno ang mesa ng mga dokumento, bank statements, kontrata, at audio recordings. Isang hindi matitinag na hanay ng mga ebidensya ang nakahain sa aming harap, handa para sa huling hampas. Bukas ng 10:00 ng umaga, ilabas natin ang lahat sa lahat ng platform, tumingin ako sa aking mga tauhan gamit ang malamig na tingin. Sa pagkakataong ito, hindi na makakabangon muli si Montenegro. Ang pagpapalabas ng balita ay nakatakda sa 10:00 ng umaga. Sa ganap na 9:55, nakaupo na ako sa aking lamesa, nakabukas ang 12 tabs ng analytics sa aking computer. Inihanda na ng legal team ang lahat ng demanda at reklamo. Ang oras ng paglalabas ng bawat dokumento ay kalkulado hanggang sa huling segundo. Sa ganap na 9:58, kinumpirma ng aming pinuno ng PR sa aming chat. Lahat ay handa na. Sa ganap na 10:00, pinindot ko ang send button. Parang isang malalim na bomba sa dagat, sumabog ang balita at nyanig ang buong bansa. Una ay ang opisyal na pahayag ng Santos Holdings. Ang pamagat ay diretso at matalim. Opisyal na pahayag ukol sa paninirang puri sa internet at ang sitwasyon ng Montenegro Construction Corporation. Ang teksto na may habang 2,000 salita ay sinusuportahan ng mga matitibay na ebidensya, mga kopya ng 7 ulat ng may sirang materyales, bank statements ng paglipat ni Demetrio ng 500 milyong piso, screenshots ng pagbabayad para sa mga pekeng balita, at sa huli, ang kontrata ng pagbili ng kondo sa BGC sa ilalim ng pangalan ni Sofia Cruz. Kasunod niyon ay ang pag-atake ng network ng mga page ni Marga. Sinuri ng mga sikat na bloggers ang mga dokumento, isinalin ang mahihirap na terminong legal sa simpleng salita para sa masa, at gumawa ng mga malilinaw na chart. Sinuri naman ng mga financial analysts ang pagbagsak ng mga Montenegro. Sumulat ang mga abogado tungkol sa mga kasong kriminal na kakaharapin ni Demetrio dahil sa pagnanakaw ng pera ng kumpanya.
At ang mga tsismis naman ay nagdiwang sa kronolohiya ng pangangaliwa ni Demetrio kasama si Sofia, sa kasumunod ang ikatlong alon. Ang mga page na kahapon lang ay bumabatikos sa akin. Nang maramdaman ang pagbago ng ihip ng hangin, ay biglang lumingon at sinimulan ang pagpulbos kay Demetrio. May nakahukay pa nga sa mga lumang kasalanan ni Demetrio. Ang pagkakatanggal sa kanya sa unibersidad dahil sa pangungopya ng thesis, ang reklamo ng harassment ng isang intern, at ang pagkakakulong dahil sa gulo sa isang bar sa Makati lahat ay may kasamang ebidensya. Bawat balita ay saktong sumugat sa damdamin ng galit na publiko. Pagkalipas ng kalahating oras, ang search query na Demetrio Montenegro pagnanakaw ng pera ay naging numero 1 sa Google Trends. Makalipas ang isang oras, ang paksang Montenegro Construction ay pumasok sa top 3 trending topics sa Twitter. Ang mga taong kahapon ay sumusumpa sa akin. Ngayon ay tinatawag na akong The Real Empress na nagbibigay ng hustisya. Tiningnan ko ang lahat ng ito nang walang anumang emosyon. Ganyan naman palagi ang publiko sa internet. Ngayon ay itinataas ka, bukas ay ibabaon ka sa dumi. Walang halaga ang kanilang pagmamahal o galit. Hindi ito dapat sineseryoso. Ang tunay na nakamamatay na hampas ay hindi ang mga post sa internet, kundi ang subpina mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Sa ganap na 2:40 ng hapon, tumunog ang aking telepono. Pamilyar sa aking ang numero, kahit hindi ko pa ito tinatawagan kailanman. Si Colonel Alcantara ng NBI. 3 taon na ang nakakaraan. Noong ibigay ng aking ama ang numerong ito, inisip ko na labis na pag-iingat lamang iyon. Ngayon, alam ko na, walang ginagawang hakbang ang aking ama nang walang dahilan. Anastasia, tapos na po ang aming paunang pagsusuri sa inyong mga ebidensya, seryoso at opisyal ang boses ng koronel. Sa mga kilos ni Montenegro, malinaw ang mga elemento ng qualified theft at estafa na nagkakahalaga ng ₱250 milyon. Naisampa na po ang kaso, at ngayong araw ay aarestuhin siya para sa interogasyon. Salamat po sa inyong tulong, Colonel. Trabaho po namin ito. At bukod pa rito, huminto siya sandali. May natuklasan kaming lihim na offshore account sa ibang bansa sa ilalim ng kanyang pangalan. Noong nakaraang buwan, naglipat siya doon ng humigit kumulang ₱5 milyong gamit ang mga dummy corporations. Ito ay kaso na ng money laundering. Mukhang mas malaki ang kasong ito kaysa sa inasahan natin noong nakaraang buwan. Puina. Hindi pa nga kami annulled noon, ngunit nagsimula na siyang magtago ng pera. Napangiti ako. Demetrio, mas tanga ka pala kaysa sa inakala ko. Ang paglilipat ng pera habang kasal ay isang bagay, ngunit ang magpadala ng $1 milyong sa ibang bansa dahil sa takot na makuha ko ang barya mo ay ibang usapan na. Kolonel, sabi ko, kung kailangan ninyo pa ng karagdagang impormasyon, tawagan niyo lang ako anumang oras. Mayroon pa akong mga detalye tungkol sa mga dummy companies na kinausap niya kamakailan. Ipadadala ng aking mga abogado ang lahat ng iyon bukas. Pagkaiba ko ng telepono, muli itong tumunog. Sa pagkakataong ito, ang dating biyenan ko na si Doña Karina Montenegro ang tumatawag. Sinagot ko ito. Anastasia, napakawalang hiya mong babae ka. Ang kanyang tili ay halos sumira sa aking eardrums. Ipinapulis mo ang sarili mong asawa? May konsensya ka pa ba? Mamatay ka sanang driver ka. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga. Hinintay na maubusan siya ng hininga. At kalmadong sumagot. Doña Karina, hindi ko na asawa si Demetrio, tandaan mo iyan. At pangalawa, hindi ako ang nagpakulong sa kanya, kundi ang batas. Nanakaw siya ng ₱250 milyon, kasama na ang pera ng aming kumpanya na ibinigay bilang paunang bayad. Nanakaw niya ang pera ng aking pamilya, kaya natural lang na pumunta ako sa batas. Mabilis at mabigat ang paghinga ni Karina sa kabilang linya, parang isang sugatang hayop. Malinaw sa aking isipan ang kanyang magulong buhok, pulang mukha, at nanlalaking mga mata. Ang babaeng ito ay 3 taon ding umubos ng aking pasensya. Palagi akong pinapagalitan kapag gabi nang umuuwi si Demetrio mula sa trabaho na tila ako ang may kasalanan, o di kaya'y nang uuyam kapag bumibili ako ng bagong gamit na tila wala akong karapatang gumastos. Sa mga hapunan ng pamilya, palagi niya akong pinauupo sa dulo ng lamesa na parang kasambahay, ngunit ngayon, wala na siyang magawa kundi sumigaw sa telepono. Doña Karina, huwag ka nang sumigaw, kalmado kong patuloy. Dinala pa lang si Demetrio para sa interogasyon.
Kung makikipagtulungan siya, baka mabawasan ang kanyang parusa. At paalala lang, wala nang natitirang pera ang pamilya ninyo. Pagkatapos ng investigasyon, lahat ng accounts ni Demetrio, ng asawa mo, at ang sa iyo ay ibablock ng bangko. Kakailanganin ninyo ng pera para sa pamumuhay, para sa mga mamahaling abogado, at para sa pagpapagamot kay Alfonso. Sa halip na ubusin mo ang lakas mo sa pagsusumpa sa aking, isipin mo kung kanino ka hihiram ng pera. Nanahimik siya. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi ako nagbabanta, kundi nagsasabi lamang ng katotohanan. Tapos na ang kumpanya nila. Ang kanyang asawa ay nasa ospital. Ang kanyang anak ay nasa ilalim ng investigasyon at kailangan niyang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Samantalang ang taming alam niya lang gawin sa buhay ay maglaro ng mahjong kasama ang kanyang mga mayayamang kaibigan. Ana, ang kanyang boses ay biglang nanginginig at naging kaawa-awa. Ana, alang-alang sa 3 taon ninyong pagsasama. Hindi, putol ko. At ang aking boses ay naging kasing lamig ng yelo. 3 taon na ang nakakaraan. Noong nagmamakaawa kayo sa aking ama para sa kasal na ito, nangako kayo na magiging kaisa kayo ng aming pamilya habang buhay. At 3 buwan na ang nakakaraan. Noong dinala ng anak mo si Sofia sa hapunan, ikaw mismo ang naglagay ng pinakamagandang parte ng pagkain sa plato niya at nagsabing, "Napakabait na bata, hindi katulad ng iba dyan." Walang nakalimutan si Anastasia Santos, Doña Karina. Wala kahit isang salita. May nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. Sana ay makahanap kayo ng pera para sa inyong abogado. Paalam. Ibinaba ko ang telepono. Naging tahimik ang aking tanggapan. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib na naipon sa loob ng 3 taon ay dahan-dahiyang naglaho. Walang awa, walang lungkot, tanging isang malinaw at kalmadong kaginhawaan. Noong gabing iyon, nagpadala si Marga ng video. Dito ay makikita ang mga operatiba ng NBI habang inilalabas si Demetrio mula sa kanyang opisina at isinasakay sa sasakyan ng pamahalaan. May kumuha ng video mula sa magandang anggulo malinaw na makikita ang natatarantang mukha ni Demetrio. Bukas ang butones ng kanyang puting polo, magulo ang buhok, at napapaligiran siya ng mga nagpoprotestang subcontractors na sumisigaw ng magnanakaw bago sila harangan ng mga autoridad. Sa video ay nakita rin si Sofia. Nakatayo siyang kasing puti ng multo sa tabi ng kotse ni Demetrio, hawak ang kanyang bag. Nang tutukan siya ng mga reporter ng mikropono para sa komento, wala siyang sinabi kundi tumakbo palayo, natanggal pa ang kanyang isang sapatos bago sumakay ng taxi at umalis. Ang video ay naging pambungad na balita sa social media hanggang kinabukasan na umani ng milyon-milyong views. Pinatay ko ang aking telepono at humiga, nakatingin sa puting kisame. Malinis at payapa ang aking isipan. Ang 3 taon ng kasal ay hindi nag-iwan ng sugat, kundi baluti. Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa taong hindi ko inaasahang tatawag sa akin, si Sofia Cruz. Paos ang kanyang boses na tila magdamag siyang umiyak. Anastasia, mayroon po akong mahalagang bagay para sa inyo. Ano iyon? Ang lihim na financial records ni Demetrio at ang mga pakikipag-usap niya sa mga dummy companies sa ibang bansa. Mayroon lang po akong isang hiling. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Tulungan ninyo akong alisin ang pagkaka-freeze sa kondo ko sa BGC. Nakapangalan po ito sa akin, ngunit siya ang nagbayad. Kung tutulungan ninyo ako, ibibigay ko sa inyo ang lahat. Hindi ko napigilang tumawa. Iyan ang sinasabing dakilang pag-ibig ng kanyang buhay. Ang kanyang malinis na musa, kabubukas pa lang ng selda ni Demetrio, ngunit hindi na ang paghahanap ng abogado ang inaalala niya, kundi ang pagliligtas sa kanyang sariling ari-arian. Medyo naawa nga ako kay Demetrio, sinira niya ang kanyang buhay para sa babaeng ito. Sige, sagot ko. Nang araw ding iyon, ipinadala sa akin ni Sofia ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Naroon ang mga detalye ng paglilipat ng pera sa ibang bansa. Ang pagpapatunay ng pagnanakaw ay malinaw na malinaw. Mukhang simula pa lang ay nag-iipon na siya ng ebidensya laban sa kanya upang maging proteksyon niya sa hinaharap. Gumawa ako ng kopya nito at ipinadala ang mga orihinal kay Colonel Alcantara. Makalipas ang 1 linggo, formal nang kinasuhan si Demetrio ng 3 mabibigat na kaso: qualified theft, estafa, at money laundering. Ang halaga ng pinsala ay umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Dahil sa lawak ng investigasyon,
Nadamay na rin ang ilang iligal na financial operator sa bansa. Nabagsak sa bangkarote ang Montenegro Construction. Ipinasubasta ng mga bangko ang lahat ng ari-arian ng pamilya, ang kanilang mansyon, ang koleksyon ng mga alahas ni Karina, at maging ang iba pang tagong kondo ni Demetrio. Si Alfonso Montenegro, nang makita ang balita sa telebisyon habang nasa ospital, ay nakaranas ng malubhang stroke. Bagaman nailigtas ng mga doktor ang kanyang buhay, paralisado na ang kalahati ng kanyang katawan at hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin niya na lamang sa isang wheelchair. Si Doña Karina naman ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang kakilala para mangutang, ngunit ang mga taong dating umiinom ng mamahaling alak sa kanilang tahanan ay hindi man lang sumasagot sa kanyang mga tawag. Tungkol naman kay Sofia, tinupad ko ang aking pangako na alisin ang freeze sa kanyang kondo. Agad niya itong ibinenta, at bago siya umalis ay nag-iwan siya ng mensahe sa akin. Aalis ako papuntang ibang bansa para magsimula muli. Hindi na ako babalik. Wala akong isinagot. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Humanga ang buong komunidad ng negosyo sa bangis ng mga Santos. Tinawag nila akong pinakamakamandag na ex-wife sa bansa, ngunit ngumiti lamang ako. Inisip ng lahat na ito ay simpleng paghihiganti lamang ng isang nasaktang babae. Walang nakakaalam na ito pa lamang ang unang hakbang. Noong Lunes ng umaga, tinawagan ko ang aking asistenteng si Paulo. Paulo, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta ako sa kulungan para bisitahin si Demetrio Montenegro. Nang araw ng aking pagbisita, may mahinang ambon sa labas. Ipinarka ng aking driver ang sasakyan sa labas ng visitors area ng piitan. Bumaba ako habang may hawak na payong ang aking asistente. Ang piitan ay matatagpuan sa labas ng lungsod, mga matataas na pader, barbed wires at mga armadong guwardya sa mga tore. Mabilis akong nakapasok dahil sa aking pangalan at katayuan. Inayos ng aking mga abogado ang pagbisitang ito bilang bahagi ng pagtitipon ng mga impormasyon para sa kaso. Ang silid para sa pagbisita ay makitid at mahaba na nahahati ng isang makapal na glass wall. May mga upuan sa magkabilang tabi at telepono para sa komunikasyon. Bumukas ang pinto sa kabilang panig. Nang ipasok ng guwardiya si Demetrio, halos hindi ko siya nakilala. Nakasuot siya ng kulay orange na uniforme ng preso, kalbo ang kanyang buhok, at napakapayat ng kanyang mukha na tila nakalabas na ang kanyang mga buto sa panga. May mga dumi at balbas sa kanyang mukha. Mukha siyang taong piniga sa hirap. Naupo siya sa upuan, inangat ang kanyang ulo, at nakita ako. Sa kanyang mga mata ay nagtagpo ang galit, kahihiyan, kawalan ng magagawa, at isang maliit na pag-asa, ang pag-asang narito ako para iligtas siya. Ang tinging iyon ay palagi kong nakikita sa tuwing nagkakamali siya at humihingi ng tawad noon, ngunit wala nang magpapatawad sa kanya ngayon. Nanginginig ang kanyang kamay. Habang kinukuha ang telepono, kinuha ko rin ang sa akin. Pumunta ka ba rito para pagtawanan ako sa tagumpay mo? Paos ang kanyang boses na parang papel de liha. Hindi, tinignan ko siya. Ang video ng kahihiyan mo ay nasa internet na. Hindi ko na kailangang pumunta rito para doon. Namilipit ang kanyang mukha sa galit. Pumunta ako rito para may sabihin sa iyo na isang napakagandang kwento, sumandal ako sa aking upuan. Kahapon, pumunta ang ina mo sa aking opisina. Nanlaki ang mga mata ni Demetrio. Anong ginawa mo sa kanya? Wala. Lumuhod siya sa harap ng lobby kasama ang 12-12 mga saksi. Umiiyak at nagmamakaawa na huminto na ako. Pinatayo siya ng security, binigyan ng tubig, at pinakiusapang umalis. Lahat ng iyon ay nakarecord sa CCTV. Wala akong ginawang masama sa kanya. Nanginig ang mga labi ni Demetrio. Namumula ang kanyang mga mata. May dala siyang isang bagay. Kinuha ko ang isang sobre mula sa aking bag at isinuot ito sa maliit na puwang sa ilalim ng salamin. Sinuri ito ng guwardiya bago ibinigay kay Demetrio. Sa loob ay may isang larawan. Si Karina Montenegro, nakaupo sa isang bangko, puting-puti na ang buhok, malalalim ang kulubot sa mukha. 56 na taong gulang pa lamang siya, ngunit sa larawan ay mukha na siyang 70 taong gulang. Ang ina mo noon ay pumupunta sa salon, 3 beses sa isang linggo, bumibili ng mga mamahaling kosmetiko. Ngayon, nakikipag-away na siya sa palengke para lamang sa murang piraso ng karne. Tama na, sigaw niya habang hinahampas ang kanyang kamay sa lamesa. Paos at basag ang kanyang boses.
Ano pa bang gusto mo? Ipinakulong mo na ako. Sinira mo na ang pamilya ko. Iwanan mo na ang ina ko. Kung gusto mo akong saktan, ako na lang. Sinasaktan nga kita. Lumapit ako ng bahagya at tumingin sa kanyang mga mata. Akala mo ba ang pagkakakulong mo ang katapusan? Hindi mo pa nga natitikman ang unang kutsara ng pagkain sa loob. Ngunit sumusuko ka na agad. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo ang katotohanan tungkol sa iyong kapanganakan. Kumunot ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung paano nakuha ng ama mo na si Alfonso ang kanyang unang kontrata mula sa mga Santos? Natigilan si Demetrio. 35 taon na ang nakakaraan. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Si Alfonso Montenegro ay hindi mo tunay na ama. Stepfather mo lang siya. Walang kahit isang patak ng dugo ng mga Montenegro sa iyong mga ugat. Namutla ang kanyang mukha. Anong kasinungalingan yan? Ang ina mo ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang kumpanya sa konstruksyon noon. Ang may-ari ay si Nicolas Evangelista, siya ang tunay mong ama. Biglang tumayo si Demetrio. Tumunog ang kanyang mga posas sa lamesa. Agad na lumapit ang guwardiya at pinilit siyang paupuin muli. Mabilis ang paghinga ni Demetrio habang nakatitig sa akin gamit ang mga matang puno ng kalituhan at galit. Nagsisinungaling ka! Namatay si Nicolas Evangelista bago pa ako ipanganak. Oo, kalmado kong patuloy. Kasama niyang namamahala si Alfonso sa isang proyekto noon. May naganap na aksidente sa konstruksyon kung saan may mga namatay na manggagawa. Si Nicolas, ilang CEO, ang nakulong. Habang si Alfonso naman ay sinamantala ang pagkakataon para kunin ang lahat ng share nito, pinalitan ang pangalan ng kumpanya bilang Montenegro Construction at pinakasalan ang biyuda ng kanyang kasosyo na nagdadalang tao noon ang ina mo. Isinuot ko pa ang ilang pirasong papel sa ilalim ng salamin. Ito ang mga kopya ng lumang balita sa pahayagan noon. At ang pinakabagong DNA test gamit ang hibla ng iyong buhok at ang sample ng dugo ni Nicolas Evangelista na nakatago sa database. Ang posibilidad ng pagiging ama ay 99.9%. Nakatitig si Demetrio sa mga papel, nanginginig ang buong katawan mula sa mga daliri hanggang sa kanyang balikat. Hindi mo ama si Alfonso. Ibinaon ko ang huling pako sa kanyang kabaong. Siya ang taong sumira sa tunay mong ama at umagaw sa kanyang negosyo. Pinakasalan niya ang ina mo dahil lamang sa mga shares na natitira rito mula kay Nicolas. Hindi ka niya kailanman minahal. Ginamit ka lang niya para kontrolin ang ina mo, kaya naman hindi ka niya kailanman binigyan ng tunay na kapangyarihan sa kumpanya. At pinilit kanyang pakasalan ako dahil kailangan niya ang aming yaman. Palagi ka lang naging piyesa sa kanyang laro. Napadukdok si Demetrio, na tila nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan sa ilalim ng orange na uniforme. Niloloko mo ako, bulong niya. Noong nakaraang linggo, nakita ng ina mo ang ulat na ito. Umiyak siya at nakiusap na magkaroon ng pagkakataong makita ka hindi bilang anak ni Montenegro, kundi bilang anak ni Nicolas Evangelista. Inangat niya ang kanyang ulo, umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Bakit? Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? 35 taon na ang nakakaraan sa harap ng altar. Nangako ka na proprotektahan mo ako habang buhay. 1 taon na ang nakakaraan. Sinabi mo sa akin na hindi mo ako kailanman minahal. Sabihin mo sa akin, Demi, mayroon bang kahit isang desisyon sa buhay mo na ikaw mismo ang pumili? Nanahimik siya, nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi man lang niya mapunasan ang kanyang mga luha dahil sa posas. Hindi mo man lang pinamunuan ang sarili mong buhay. Tumayo ako at ibinaba ang telepono, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ngunit nagawa mo pa ring sirain ang sa akin. Ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin sa loob ng 3 taon ay hindi kayang bayaran ng simpleng paumanhin. Kailangan mong pagbayaran ang lahat. Tumalikod ako at naglakad patungo sa labasan. Ang tunog ng aking takong ay umalingaw-ngaw sa mga sementadong pader. Ana, ang kanyang basag at galit na sigaw ay narinig mula sa speaker. Kasunod ang tunog ng paghampas sa glass wall, ang sigaw ng mga guwardiya, at ang kalansing ng mga kadena. Lumabas ako sa gusali. Lumakas ang ambon sa labas. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang basang hangin. Wala nang sakit. Ang mabigat na bato na 3 taong dumiin sa aking puso ay tuluyan nang nahulog sa bangin at nadurog sa alabok. Sumakay ako sa aking sasakyan. Nagpadala ng mensahe ang aking ama. Tapos na? Sumagot ako. Opo. Nagpadala siya muli.
Hihintayin kita sa hapunan. Pagka-uwi ko mula sa piitan, kumuha ako ng 2 araw na pahinga. Nanatili ako sa hasyenda, uminom ng tsaa kasama ang aking ama, at nagbasa ng mga libro. Sa ikatlong araw, tumawag ang direktor ng ospital na si Dr. Fernandez, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Bebe, Anastasia, kagabi po ay isinugod dito ang dating biyenan ninyo na si Karina Montenegro dahil sa matinding stroke. Malala po ang kanyang sitwasyon at nasa ICU siya ngayon. Ang paunang bayad pa lang na natanggap namin ay 5,000 piso mula sa kanyang kamag-anak, ngunit kailangan pa ng hindi bababa sa 200,000 piso para sa mga unang araw ng gamutan. Wala po siyang kasama rito, ang anak niya ay nasa piitan, ang asawa niya ay paralisado, at ang pamangkin naman niya ay ayaw sumagot sa mga tawag. Nanahimik ako sandali. Ilipat ninyo siya sa pinakamagandang kwarto, Doc. Ipunin ninyo ang pinakamahuhusay na doktor para sa kanya. Ang lahat ng gastusin ay babayaran ng aming korporasyon. Nakahinga ng maluwag ang doktor. Sige po. Anastasia, aayusin ko ang lahat. Nang hapon ding iyon, pumunta ako sa ospital. Ang VIP ward ay nasa pinakatampok na palapag. Nang makita ako ng nurse, halatang nakilala niya ako mula sa mga balita sa internet, kaya't medyo nataranta ito. Malawak ang kwarto ni Karina, kung saan makikita ang tanawin ng Maynila sa labas ng malaking bintana. Nakahiga si Karina na puno ng mga tubo at aparato sa katawan. Nang makita niya ako, sinubukan niyang magsalita, ngunit walang tunog na lumabas. Naningkit ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Naupo ako sa upuan sa tabi ng kama. Binayaran ko na ang gamutan mo at ang kwartong ito. Kung susumpain mo ako ngayon, baka lalo lang tumaas ang presyon mo. Tumingin siya sa akin na puno ng takot sa kanyang mga mata. Alam ko na ang tungkol kay Nicolas Evangelista, mahina akong sabi. At alam mo rin iyon, 35 taon kang nanahimik, hinayaang pahirapan ni Alfonso ang anak mo. Hinayaan mo ang anak mo na sambahin ang taong sumira sa kanyang tunay na ama. At ngayon, ang anak mo ay nasa piitan. Ang asawa mo ay paralisado, ang kumpanya ninyo ay nawasak, at naiwan kang nag-iisa. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Karina. Gumalaw ang kanyang labi, na tila may gustong sabihin. Kapag gumaling ka na, ibibili kita ng pwesto sa isang marangyang home for the aged, alang-alang kay Nicolas Evangelista. Wala siyang kasalanan sa akin. Umiyak siya ng malakas, at sa ilalim ng kanyang oxygen mask, ay narinig ko ang mahinang salitang, "Patawad." Tumayo ako at humarap sa pinto bago lumingon muli. Siya nga pala, ibinenta na ni Sofia ang kondo niya, at tumakas na papuntang ibang bansa kasama ang pera. Nag-iwan siya ng mensahe sa akin na ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya ay ang makilala ang anak mo, at sa kama ay napakahina raw nito. Lumabas ako sa koridor kung saan naghihintay si Dr. Fernandez. "Kumusta po siya?" tanong niya. "Gamutin ninyo siya ng maayos. Huwag kayong mag-alala sa pera." Siya nga pala, tungkol kay Sofia. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. "Handa na ba ang mga dokumento laban kay Sofia Cruz?" "Opo, bebe." "Anastasia?" sagot ng abogado. Mula sa 5 milyong dolyar na inilipat ni Demetrio sa ibang bansa, 700,000 dolyar ang napunta sa dayuhang account ni Sofia Cruz. Ito ay malinaw na sabuatan sa money laundering. Nagpadala na kami ng opisyal na kahilingan, at ang Interpol Red Notice para sa kanyang pag-aresto ay ilalabas sa loob ng 2 linggo. Mabuti. Si Demetrio ay nasa piitan, si Sofia ay hahanapin ng Interpol, si Karina ay nasa ospital, at kalaunan ay dadalhin sa home for the aged, at si Alfonso naman ay paralisado. Ang pamilya Montenegro ay tuluyang nawasak sa isang napakalinis na paraan. Makalipas ang 3 buwan, sa Grand Hyatt Manila, ipinagdiriwang ang 25 anibersaryo ng aming korporasyon at ang opisyal na pagpapalawak ng aming negosyo. Ang lahat ng matataas na tao sa bansa ay naroroon, mga opisyal ng pamahalaan, mga bangkero, at mga kilalang negosyante. Ang buong bulwagan ay napupuno ng mga puting rosas. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng madilim na berdeng velvet dress na may sinturong brilyante. Matalim at kalmado ang aking tingin. Hawak ang braso ng aking ama, pumasok ako sa bulwagan. Natahimik ang 800 bisita. Sa malaking screen ay ipinapakita ang kasaysayan ng aming kumpanya na may halagang 600 bilyong piso. Nakikita ko ang lahat, nakita ko si Marga
na nakasuot ng pulang damit, itinataas ang kanyang kamay bilang pagbati, at nakita ko rin si Inigo Salazar, ang presidente ng Vanguard Corp. 3 buwan na ang nakakaraan. Nakipagkita siya kay Demetrio para pag-usapan kung paano nila pababagsakin ang aming shares. Hindi ko siya winasak noon. Binanggit ko lang sa isang pagtitipon na may problema sa pondo ang Vanguard Corp. Makalipas ang 1 linggo, bumagsak ang kanilang shares at tinanggihan sila ng mga bangko para sa pautang. Lumapit siya sa akin habang nanginginig ang kamay na hawak ang baso ng champagne. Anastasia, ipagpaumanhin ninyo po ang aking pakikipagkita kay Montenegro noon. Nagpakatanga po ako. Handa po akong ibigay ang pinakamagandang kondisyon para sa inyong mga proyekto. Pakiusap po, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Tinignan ko siya gamit ang aking napakalamig na tingin. Ginoong Salazar, sa tingin mo ba ay kailangan namin ng mga kasosyo na sumasali sa mga kalaban namin? Namutla siya. Baon po kami sa utang ngayon, kung hindi ninyo kami ililigtas. Iyan ang kahihinatnan ng inyong mga pagkakamali. At siya nga pala, sa susunod na pagpupulong ng inyong mga nagpapautang, may mga bagong mukha na darating na may magagandang alok. Maghanda ka. Nanigas si Salazar nang maunawaan niyang nabili ko na ang lahat ng utang ng kanyang kumpanya at nakatakda ko na siyang patalsikin sa board of directors. Umakay ako sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa aking mukha. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong bulwagan. 35 taon na ang nakakaraan. Ang aking lolo sa tuhod ay nagsimula bilang isang ordinaryong manggagawa sa konstruksyon. Ang aking boses ay matatag. Ngayong araw, nakatayo tayo sa tuktok at mayroon tayong isang mahalagang patakaran na palaging tinutupad, ang pagtupad sa pangako. At kung may magtangkang sumira sa pamilyang Santos, babayaran niya ito gamit ang lahat ng mayroon siya. Sumabog ang napakalakas na palakpakan sa buong bulwagan. Pagkaalis ko sa bulwagan matapos ang gabi, nakita ko sa may emergency exit ang isang babaeng nakasuot ng maduming jacket si Sofia. Hinawakan siya ng aming mga guwardiya. Payat ang kanyang mukha at may galit at takot sa kanyang mga mata. Ana, nagmamakaawa ako, sigaw niya habang lumuluhod sa aking harap. Hindi ako nakalipad paalis ng bansa. Hinuli ako sa paliparan dahil sa Interpol notice. Bawiin mo ang demanda. Ibabalik ko ang lahat ng pera. Pinilit lang ako ni Demetrio. Lumapit ako sa kanya at tinignan siya mula sa itaas. Naalala mo ba ang sinabi mo sa aking noon sa balkonahe? Nanigas siya sa takot. Sa usapin ng puso, hindi mo naman pwedeng ipilit ang sarili mo. Inulit ko ang kanyang mga salita. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. Tumalikod ako. Kinaladkad ng mga guwardiya si Sofia palayo habang umiiyak ito ng malakas hanggang sa sumara ang pinto at nawala ang kanyang mga sigaw. Pumasok ako sa isang pribadong VIP lounge kung saan naghihintay si Marga. Oh, ano? Naibaon mo na ba silang lahat? Ngiti niya. Lahat sila. Tinanggal ko ang aking sapatos at sumandal sa sofa. At ano ang susunod nating gagawin? Mamuhay, magtrabaho, at palaguin ang ating imperyo. Nagbuhos si Marga ng 2 baso ng champagne at iniabot ang isa sa akin. Para sa iyo. Lumapit ako sa malawak na bintana, nakatingin sa nagniningning na mga ilaw ng Maynila. Para sa Anastasia Santos na hindi sumuko sa loob ng 3 taon ng impyerno. Para sa kanya na hindi naglabas ng kahit isang patak ng luha sa harap ng law firm. At para sa kanya na bumangon mula sa abo, ipinadala ang kanyang mga kaaway sa impyerno at nagtayo ng sarili niyang imperyo. Nagkaumpugan ang aming mga baso. Maningning ang mga ilaw sa labas ng bintana. Ang bagong kwento ay magsisimula bukas.